Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ya rabbana 'ilman wa fiqhan innaka antal alimul hakim. Pagpapatuloy dito sa pag-aaral natin, no? Naputol bigla kasi nung last tayo nag-aaral. Okay, kukontinue ko kung saan tayo humanggan. Sabi ng author dito sa muqaddimah, sa pambungad ng aklat niya, fa inna kitaballahi khazainu tustanbatu minha al-ulum wa midmarun tatabara fihi al-fuhum. وما زال هذا الكتاب حافلا بالدرر مليئا بالغرر ينهل منه العلماء بقدر ما يفتح الله عليهم منه وبقدر ما فضل الله به بعضهم على بعض من أدوات الإدراك ووسائل الفهم. Okay, ibig sabihin nung binanggit nung author na pambungad, tunay daw na ang Quran, yung banal na aklat ng Allah, ay maihahalin tulad sa isang lagayan, hindi kaya imbakan, na kung saan nagmumula dito ang napakaraming kaalaman, no? At nang dahil dito, no, yung mga isip ng bawat isa ay nabubuksan. Kasi nga dahil doon sa kaalaman na napapaloob doon sa banal na Quran. Wa ma zala hadal kitabu hafilan bid-durar. Buhat nung ipahayag ng Allah yung banal na Quran until now, no? Kumbaga sa lagayan ay punong-puno pa rin. Punong-puno pa rin siya, hindi siya nababawasan. Dito hinahango, kinukuha ng mga scholar yung mga bagay-bagay na itinuturo nila sa mga tao. Okay, natatandaan ko, dito naputol yung sinasabi ko, no? Lahat ng mga ulama, no, kapag nagsasalita, nangangaral, nagtuturo ng mga aral sa Islam, lahat ng sinasabi nila, hinahango nila dito sa banal na Quran. Okay, yung tao sabi ng author, lahat ng tao, magkakaiba sila ng pag-unawa sa mga ayat ng Allah sa banal na Quran. Yung mismong banal na Quran, yung kabuoang banal na Quran na ipinahayag ng Allah kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, magkakaiba sila ng antas. Sapagkat yung Allah hindi niya pinagtulad-tulad, pinagpare-pareha yung mga ibad. Okay, alam natin yan, no? Merong ulama na tinatawag, meron din namang hindi mga ulama, no? Okay. Sabi niya rito, wasadaqa habrul Qur'ani hina qal jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin taqasara anhu afhamu ar-rijali. Okay. Tunay daw itong sinabi ng isang alim, no? Meron siyang binanggit dito na bait. Tawag dito bait. Jami'ul ulumi fil Qur'ani lakin taqasara anhu afhamur rijali. Sabi niya, ang lahat ng kaalaman ay nagmula sa Quran. Jami'ul ilmi fil Qur'ani. Ang lahat ng kaalaman ay nanggaling sa Quran, o di kaya napapaloob sa Quran, lakin taqasara anhu afhamur rijali. Subalit nagkukulang dito, nagkukulang sa Quran yung pangunawa ng mga tao. No, nagkukulang yung mga tao sa pangunawa sa banal ng Quran. Okay. Kabilang sa kaalaman ng Quran, ito, papasok na siya sa ulumul Quran. Wa min tilkal ulum allati tattasilu bil Qur'ani ulumun lasiqatun bihi. Kabilang sa mga kaalaman na napapaloob mismo sa Quran ay yung kaalaman na may kinalaman mismo sa Quran.
Naintindihan niyo yun? Kabilang sa kaalaman na napapaloob sa Quran ay yung kaalaman na may kinalaman mismo sa banal na Quran. Kasi may mga kaalaman dyan na walang kinalaman sa Quran. Naintindihan? Halimbawa, yung ilmul aqidah, no? Ilmul fiqh, yung mga qasasul anbiya, yung mga talambuhay ng mga sugot propeta, pati yung mga pamayanan, no? Binabanggit ng Allah sa banal na Quran. Yung mga batas ng Allah, yung halal, yung haram, napapaloob yan sa banal na Quran. Okay. Sabi niya rito, kabilang sa kaalaman sa Quran ay yung kaalaman mismo na may kinalaman sa Quran. Ang tinutukoy niya dito, itong ulumul Quran. Tahki kayfiyata nuzulihi. No? Na kung saan, kabilang doon, yung pagkukwento nung kaalaman na yon, pagpapaalam ng kaalaman na yon patungkol sa pagpapahayag sa ayat. Ito yung sababun nuzul na tinatawag, no? And then kailan ipinahayag yung mga ayat, saan ipinahayag? Wa adrabu khitabihi, at yung mga iba't ibang uri ng kapamaraanan ng Allah sa pakikipag-usap sa kanyang mga alipin. Ayan, kung magbabasa kayo ng Quran, I mean yung kahulugan niya, babasahin nyo sa translation, mapatagalog, English, mararamdaman nyo na iba-iba yung way ng Allah sa pakikipag-usap sa tao. Pakikipag-usap sa mga alipin niya. Paminsanan, nagiging banayad yung Allah sa pakikipag-usap sa pagbanggit ng mga kanya mga pangusap, mga ayat. Paminsanan naman, mapapansin mo na may karahasan. Tama ba? Parang may kahigpitan paminsanan yung pangusap ng Allah. Paminsanan, tinatalakay ng Allah yung buong detalyado na binabanggit niya. Ibig sabihin, binabanggit ng Allah ng madetalyado yung nais niyang sabihin. Meron namang mga ilang ayat na hindi niya dinidetalyado. Okay. It means, magkakaiba paminsanan yung way ng khitab, adrabu khitab, no? Minsan yung Allah, papadaan niya sa patanong. Kahit na alam naman natin talaga yung kasagutan doon sa tanong na yun. Diba sa mga tafsir, merong mga istifham, may mga patanong yung Allah na hindi siya naghahangad ng sagot. Halimbawa, lahat ng mga ayat sa Quran na wama adraka. Wama adraka mal qari'a, wama adraka mal hutama, wama adraka ma yawmuddin, wama adraka ma laylatul qadr. Kung mapapansin nyo, pagkaraan magtanong ng Allah, pagkaraang itanong ng Allah yung itinatanong niya, sinasagot niya rin mismo. 'Di ba? Ibig sabihin yung patanong na yon, hindi yun patanong na naghahanap ng kasagutan, ng tugon. Okay. Yung mga ganyan ang way ng pagsasalita, pakikipag-usap ng Allah sa kanyang mga alipin, dito yung inaaral sa ulumul Quran. No? Yung su'al at takrir, su'al at tawbih, lit-ta'zim, lit-tafkhim. Okay. Yung mga ulama, yan yung tinawag nila na ulumul Quran. No, kung iipunin natin yan, sabi ng author, yan yung kaalaman, isang separated na kaalaman na ulumul Quran na tinatawag. So ito nga, itong subject natin. Sabi niya, وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَضْرِبَ فِي هَذَا الْفَنِّ بِسَهْمٍ. Sabi ng author, ninanais ko, o di ka ginugusto ko na makapagbigay ng ambag sa kaalaman na yan. Wala syakka anna min majalati ta'allum al-ilmi wa subuli khidmatihi taqribahu li talibihi wa tashilahu li salikihi. Walang pag-aalinlangan ika na ang mga napakaraming pamamaraan, napakaraming way ng pagtuturo ng kaalaman, no? Ang dahilan doon, sabi niya, ay pinapalapit nung nagtuturo yung kaalaman doon sa nag-aaral. Pinapagaan niya yung pag-unawa doon sa talib. Bakit ito sinasabi?
Kasi nga, di ba, nauna ko na sa inyong sabihin, itong kitab natin, Ulumul Quran, Su'alun wa Jawabun. Papadaanin niya to sa sual, tanong at saka sagot. Mangyari dito, ituturo niyo Ulumul Quran ng question and answer. Nagtatanong siya, and then babanggitin niya yung kasagutan. Okay, yung ganoong pamamaraan, no? Ginagawa yun ng mga ulama natin bilang pagpapalapit sa kaalaman sa mag-aaral nito. Pinapagaan nila sa atin yung kaalaman. Okay. And then sabi niya rito, lahat ng mababanggit dito, no? Lahat ng mababasa dito nung reader, tayo yun, tinutukoy dito. Lahat ng mauunawaan natin dito, hindi niya sariling imbento yun. Hindi sariling imbento ng author. O tingnan niyo yung kababaang loob ng mga scholar, no? Okay, sabi niya, hinango ko yan sa 3 mahalagang kitab sa Ulumul Quran. No? Na itong 3 mahalagang kitab, ito yung mga tinatawag na Kutub al-Mu'asir. Pag sinabing Kutub al-Mu'asir, pangkasalukuyang akda. Ibig sabihin, bago lang to isinulat ng mga ulama. Meron kasi mga libro sa Ulumul Quran na Kutub al-Mutaqaddimah. Mga naunang libro na mahirap siyang unawain. 'Di ba? Mahirap siyang intindihin. So ngayon yung mga present scholar sa Islam, ginagawa nila, nagsusulat sila ng panibagong mga libro sa isang subject, halimbawa Ulumul Quran, para mapadali yung mga nakasulat doon sa nauna. Okay, so 3 reference niya dito. Pwede nyo tong i-search sa Google, no? Una, Mabahithu fi Ulumil Quran ni Sheikh Manna' Al-Qattan. Una niyang pinaghanguan ng mga nakasulat dito, yung libro na Mabahith fi Ulumil Quran. Yung mga students sa Al-Ma'arif, yung mga nakapagtapos Al-Ma'arif, ito yung ginagamit nila sa Ulumul Quran. Mabahith fi Ulumil Quran ni Sheikh Manna' Al-Qattan. Okay, pangalawa, Dirasatun fi Ulumil Quranil Karim. Ito yung pangalawa niyang reference. Dirasatun fi Ulumil Quranil Karim lil Ustad Ad-Doktor Fahad Ar-Rumi. Okay, yan yung pangalawa niyang reference. Ang title, Dirasat fi Ulumil Quran lil Ustad Ad-Doktor Fahad Ar-Rumi. Meron akong niyan, personal copy niyan. Pakita ko sa inyo. Ito. Makapal siyang libro. Ito yung isa niyang reference. Dirasatun fi Ulumil Quranil Karim, Fahad bin Abdurrahman bin Sulaiman Ar-Rumi. Ito, nakuha ko to, binigay sa akin to ng kaibigan ko. Nung nag-aral siya sa Jamiatul Imam sa Indonesia, ito yung inaral nila. Diba nabanggit ko sa inyo, tinatalakay itong Ulumul Quran sa mga matataas na level? Ito, namit nila itong libro, si Sheikh Jamal Limbuna, namit nila to nung nasa 3rd year Sharia na sila. Pamantakin nyo yun, di ba? 3rd year Sharia na. Okay. And then, yung libro na Al-Wajiz fi Ulumil Quranil Aziz lil Ustad Dr. Aliyu Al-Ubaid. Okay. Kung sino daw yung nais na mas lumawak pa yung kaalaman niya sa Ulumul Quran, basahin niya yung mga binanggit na akda. Kasi itong gagamitin natin na Ulumul Quran, napaka-buod, napaka-ikli, no? Pinilit na paikliin para gumaan sa atin, no, mag-aaral. Okay. So ang ko sa inyo, ang advice ko sa inyo, i-download nyo yung kitab natin. I-share ko yan sa GC, yung link niya. Kung i-click mo yun, lalabas yung website, and then doon sa website, nandoon yung download icon, yung palatandaan ng download. Pag kinlik nyo yun, automatic, bubukas sa inyo yung PDF niya. Na download nyo ba? Kasi para makasabay kayo, habang binabasa ko to, pwede kayong makasabay. Na-download mo sa Fara,
Ah? Okay. Mas better na i-download mo, ma-save sa cellphone mo. Okay, kung meron kayong copy sa mga cellphone nyo, sa page 5 tayo. Page 5. As-Safha Al-Khamisa. Kasi itong pag-aaral na to parang series. May isa ka lang malaktawan dito na hindi mo narinig, hindi mo naunawaan, hindi mo na maintindihan yung susunod. Naintindihan? Okay. Ang unang tatalakayin niya, ito yung pinakamahalaga sa lahat. No? Ta'rifu ulumil Qur'anil Karimi wa nash'atuhu. Ta'rif, pamilyar na tayo sa ta'rif, definition, no? O di kaya pagpapakilala, pagpapaalam sa ulumul Qur'an, yung subject ng ulumul Qur'an. Wa nash'atihi, o di kaya wa nash'atuhu. At kailan ba nagsimula yung subject na ulumul Quran na separated? Yung separated na subject na ulumul Quran. Kailan nagsimula yan? No? Sino-sino yung mga ulama na ibinuhos nila, iginugol nila yung malaking panahon nila sa ulumul Quran? Okay. As-su'al al-awwal, unang tanong, ma ta'rifu ulumil Qur'ani? Ma ta'rifu ulumil Qur'ani? Ano daw ang kahulugan, definition ng ulum al-Quran? Ayan. Para sabihin ko sa inyo, napakaraming Muslim na hindi niya alam yung ulum al-Quran. Ngayon, napaka-importante nito. No, lamang mo to kung alam mo to sa ibang mga Muslim. Okay. Huwa ilmun yadhummu abhathan kulliyatan muhimmatan tattasilu bil Qur'anil 'azimi min nawahin shatta wa yumkinu i'tibaru kullin minha ilman mutamayyizan. Okay, ngayon sumagot yung author. Sabi niya, ang ulumul Qur'an na tinatawag, ito daw ay ilm. Ano ibig sabihin yazli ng ilm sa Tagalog? Naman na ilm? Okay, kaalaman, no? Ngayon, sabi niya rito, ito daw ay kaalaman. Ngayon, yung kaalaman, napakaraming kaalaman. Kaalaman sa fiqh, kaalaman sa hadith, kaalaman sa aqidah, kaalaman sa Arabic grammar. Ngayon, tinubok niya kung ano yung kaalaman na tinutukoy dito. Huwa ilmun yadhummu abhathan. Ito ang kaalaman na inipon niya, nilikom niya ang napakaraming pag-aaral. Abhath, mga research, no? Inipon niya ang napakaraming pag-aaral na mahahalaga na may kaugnayan sa Quran Al-Karim. Mahahalagang pagsasaliksik, pagsisiyasat, pag-aaral na may kinalaman sa Quran Al-Karim. Ngayon, labas dito yung walang kinalaman sa Quran Al-Karim. No? Hindi tayo dito magtatalakay ng 1 plus 1, 2 plus 2. Walang kinalaman yun sa Quran eh. No? Okay. Ngayon, lahat ng alam mo na may kinalaman sa Quran, pasok na dito. Ganito to kalawak. No? Napakarami kaalaman na may kinalaman sa Quran. Min nawahin shatta. Sabi niya, yung mga pag-aaral na yan, yung mga pagsasaliksik na malalim na pagsasaliksik, ay nagmula sa iba't ibang dako. Kumbaga sa lugar, magkakaiba ng lugar yung pinagmulan. Okay. Wa yumkinu i'tibaru kullin minha ilman mutamayyizan. Okay, tandaan nyo ito maigi. Di ba yung ulumul Quran, kaalaman na inipon niya yung pag-aaral, lahat ng pag-aaral na may kinalaman sa Quran? Okay, lahat ng naipon na yon, unawain nyo ito maigi. Lahat ng naipon na yon ay maaari na matawag na ilman mutamayyizan. Kaalamang separated din. Kaalamang bukod din. Yung ulumul Quran, isang subject yan. Ngayon, ang nilalaman ng ulumul Quran, lahat ng kaalaman na may kinalaman sa Quran.
Ngayon, bawat isa doon ay matatawag na bukod na kaalaman. Para maunawaan nyo. Di ba may subject na tajwid? Nakapag-aral ka ng tajwid? Yung tajwid, yung pagbabasa ng Quran? Okay, si Safara nakapag-aral ng tajwid. Yung tajwid, kaalaman yun na may ugnayan sa Quran. Actually, kung mag-aaral ka ng ulumul Quran, madadaanan mo yung tajwid. Idgham, ikhfa, iqlab, al-mudud, al-ghunan, lahat yan madadaanan mo. O tingnan nyo, yung tajwid na kabilang sa ulumul Quran, tinatawag nating tajwid. Separated siya na subject. Tama, mali? Okay. Tafsir. Ito yung napakalawak na tinatalaki ng mga ulama. Kung makakakita ka ng libro ng mga tafsir ng mga tunay na mga mufassir, napupuno yung isang cabinet. Diba? Okay, yung tafsir na yan, kabilang yan sa ulumul Quran. O, tingnan nyo, separated siya na subject. Ano pa? Yung an-nasikh wal mansukh. No? Actually, pati yung yung mga mahahalagang usapin sa nahwu, yung mga mahalagang topic sa Arabic language, maaaral din natin dito sa ulumul Quran. For example, yung al-khas wal 'am, yung al-mutlaq wal muqayyad. Ayan, inaaral yan sa nahwu pati sa balagha. Mamimit din natin yan dito sa ulumul Quran. Okay. Naintindihan? Ulitin ko, ibig sabihin daw ng ulumul Quran, huwa ilmun yadummu abhathan kulliyatan muhimmatan tattasilu bil Qur'anil azim. Ito daw ay kaalaman na kanyang binuo, kanyang binuklod ang mga napakaraming pag-aaral na may ugnayan sa Quran al-Karim mula sa magkakaibang dako. No? At maaari nating matawag ang bawat kaalaman doon ay bukod na kaalaman. Separated na kaalaman. Okay, ngayon, pangalawang tanong, ma ta'riful Quran? Ano naman yung Quran na tinatawag? No? Halimbawa, babasa ka ng Quran. Tama? Yung pinakaunang, yung cover page ng mushaf, makikita mo doon, Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim. Tama, mali. Naka-Arabic, di ba? Yung mga mushaf natin. Pansinin nyo, yung cover page ng mga mushaf natin, nakalagay doon, Al-Quran Al-Karim. Kahit sa ang mushaf yan galing. Mushaf sa Madina, mushaf na galing sa Qatar, mushaf galing sa Pakistan, no? Okay. Arabic yun, di ba? Ngayon, magbabasa ka ng translated na mushaf, pagpalagay natin Tagalog, pansinin nyo yung pinakaunang nakalagay sa cover page. Ano nakalagay? Ang banal na Quran, ang maluwalhating Quran. Yung Quran, hindi na ita-translate. Naka-Arabic pa rin yung Quran. Ang tinranslate niya lang yung Al-Karim, Al-Azim, ang marangal na Quran, ang banal na Quran, ang maluwalhating Quran. Kung pupunta ka sa English translated, no? Ganun din, tingnan mo yung front cover, yung cover page. Ano nakalagay? The Holy Quran, the Holy Quran, the Noble Quran. Bakit hindi na tatranslate yung word na Quran? Ang natatranslate lang yung Al-Karim, Al-Azim, ganun din. Sa aming mga Maranaw, meron kaming translated na mushaf in Maranao dialect. Alam ko ngayon, iniipon na rin yun sa Maguindanao dialect eh. Meron ng Maguindanao dialect pero hindi pa siya na-compile sa isang mushaf. Yung Maranao, siguro year 1990 pa yan. No? Makikita nyo doon, nakalagay doon, inilagay ng author, so Quran saslaan. Naka-Arabic pa rin yung Quran. Ang itinranslate niya lang, isinalin niya lang sa wikang Maranao, dialektong Maranao, yung Al-Karim, Al-Azim. Naintindihan nyo? Sinasabi ko? Okay, ngayon,
Paano halimbawa, tinanong ka, Sister, ano ang ibig sabihin ng Al-Quran? Gagayahin mo rin ba yung mga nakalagay doon sa cover page ng mga masahif natin? Ang Quran ay Quran, gaya ng pagkaka-translate doon. Okay, ngayon, ito yung kabuoang sagot. No? Pag tinanong ka, ano ang Quran? Ngayon, sasagot ka ng bil-ilm. Hindi ka na lang manghuhula. O di kaya hindi ka manggagaya ng kung ano man. Sabi rito, Al-Quranu huwa kalamullahi al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu bilafzihi al-muta'abbadu bitilawatihi al-manqulu bitawaturi al-maktubu fil masahifi min awwali suratil Fatihati ila akhiri suratin Nas. Ang haba, no? Kaya ito itinatranslate. Tingnan nyo, Tagalogin ko yan, ha. Isalin ko muna sa Tagalog. Para maunawaan nyo kung bakit hindi natatagalog yung Quran doon. Ang nakalagay lang, ang maluwalhating Quran, ang banal na Quran. Ang Quran daw, sabi ng author, ito ay salita ng Allah na ipinahayag sa kanyang sugo na si Muhammad, na ito ay mahimala sa kanyang mga kataga, ito ay pagsamba kapag dinadalit, ito ay dumating sa ating mga Muslim sa pamamagitan ng tawatur. Ito palang tawatur, di na ito may translate ng Arabic, ng Tagalog, ng English. Al-maktubu fil masahif, ang Quran ay nakasulat sa mga mushaf min awwali suratil Fatiha, mula surah al-Fatiha at nagwawakas sa suratun Nas. Ngayon, ganyan kahaba yung Quran. Yung meaning ng Quran. O mahirapan yung author kung ilalagay niya yun doon. Diba? Okay. Ngayon, linawin natin yung sinabi natin. Ang Quran daw, una, kalamullah. Salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ngayon dito, papasok yung usapin sa isang usapin na may kinalaman sa aqida. No? Yung sifatullah. Hindi asmaullah, sifat lang. Kasi may tinatawag na asmaullahi, tauhidul asma'i was sifat. Okay, ito, ang tatalakay lang nito, ang maglilinaw nito, yung isang, ano ba yun? Yung isang kaalaman doon sa tauhidul asma'i was sifat. Yung mga may kinalaman lang sa sifatullah, katangian ng Allah. Okay, pag sinabing kalamullah, salita ng Allah yan sa Tagalog. Yung Allah, ayon sa mga scholar natin, nagsasalita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsasalita ang Allah. No? Kung kailan niya naisin, magsasalita yung Allah kung kailan niya naisin. Anong panahon niya na naisin. And then, kung ano ang nais niyang sabihin. At kung kanino naka-address yung sinasabi niya. Naintindihan? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasalita mata sya'a, kung kailan niya nanaisin, kaifa sya'a, paano siya magsasalita, wa ila sya'a, at sino yung ina-addressan niya sa sinasabihan niya? Sugo na tao o sugo na malaika? No? Hindi naman kaya yung hayop. Halimbawa, pagpalagay natin. No? Sa banal na Quran, makikita nyo, yung Allah subhanahu wa ta'ala, may mababasa tayong mga talata sa Quran, kinakausap niya yung mga ibang nilalang. No? Halimbawa, yung Allah, kinausap niya mga malaika. Wa idh qala rabbuka lil malaika, alalahanin niya Muhammad nang sabihin ng iyong Panginoon sa mga malaika. Ibig sabihin, meron siyang sinabi. Kinausap niya si Shaytan. No? Kinausap niya yung mga sugot propeta. Ganon din, kinausap ng Allah yung mga iba pang nilalang. Kinausap niya yung langit. Kinausap niya, sa Hadith al-Qudsi, kinausap niya yung panulat. Di ba? Natalakay natin doon sa tafsir. Kinausap niya yung pen, yung kalam. No? Yung Allah, inutusan niya yung langit, yung lupa. No? Nagbigay siya ng pahintulot sa lupa na magsalita. O tingnan nyo.
Yung Allah subhanahu wa ta'ala nagsasalita siya, kailan niya naisin, sa aling kapamaraanan, at kung kanino niya i-address. Okay. Pagdating sa salita ng Allah, pati salita ng mga nilikha niya, tayo yon, magkaiba syempre. Yung kapamaraanan magkaiba. No? Okay. Tayo mga ahlu sunnah wal jamaa, na ang sinusunod natin yung mga aral ng mga salafus saleh, salafiyan na tinatawag. Naniniwala tayo na ang Allah ay nagsasalita ng tunay na pagsasalita. Ito ay narinig ni Jibril alayhi salam. Narinig ng mga ilang alipin niya gaya ni Jibril alayhi salam. Ibig sabihin, pag sinabing narinig, mayroong boses. Mayroong saut. Yung Allah pala, nung nagsalita siya, mayroong boses. Mayroong himig na nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga narinig. Maririnig ba ni Jibril kung walang boses na umiral? Naintindihan nyo? Maririnig ba ng mga sugot propeta yung sinasabi ng Allah kung walang saut, walang boses na umiral nung nagsasalita yung Allah? Naintindihan nyo? Sa banal na Quran, paulit-ulit kinukwento ng Allah noong tawagin niya si Musa alayhi salam. 'Di ba? Ano ba yung isang aya? Wa ma kunta bijanibil ghat wa ma kunta bijanibit turi idh nadainahu ya Muhammad, sa suratul Qasas to. Ya Muhammad, wala ka noong panahon na tawagin namin si Musa sa gilid ng Tur, janibat Turil Ayman. Sa surah Maryam, janibat Turil Ayman wa qarrabnahu najiya. No? Okay. Ngayon, si Musa alayhi salam, nung tawagin siya, tumugon si Musa. Alam natin yung kwento dito. Tumugon si Musa alayhi salam, pumunta siya doon sa naringgan niyang boses. Ibig sabihin, yung Allah subhanahu wa ta'ala, during nagsasalita siya, mayroong saut na umiiral mula sa kanya, na naririnig to ng mga aliping na isiparinig ng Allah sa kanila. Bakit ko sinasabi to? Mayroong mga ilang sects and groups sa Islam na pinaniniwalaan nila na ang Allah nagsasalita, subalit walang boses. Sino tong mga to? Al-Asha'ira. No? Sabi nila yung Allah nagsalita pero walang boses na umiral. Malawak yung pagtalakay dito actually. Binabanggit ko lang yung mga mahalagang nilalaman ng mga mga tinatalakay nila sa mga tinatalakay nila sa akida patungkol sa kalamullah. Tayo mga ahlu sunnah wal jamaa, naniniwala tayo na ang Allah nagsalita, nung nagsalita siya mayroong boses. Yung mga iba, naniniwala sila na ang Allah ay nagsalita nga, subalit walang boses na umiral. Parang bigla na lang daw naunawaan ng Jibril yung sinabi ng Allah. Bigla na lang naunawaan ni Propeta Muhammad yung sinabi ng Allah na walang narinig na boses. Naintindihan? Sa suratu Taubah, tingnan nyo to. Ito yung pinakamalakas na hadith na dalil natin sa Quran na yung Allah nagsalita, may boses. Sabi ng Allah sa suratu Taubah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manahu dhalika bi annahum qaumun la yafqahun. Patungkol to sa mga musyrik, yung mga idolators, yung mga disbelievers na ayaw nila mag-Islam, ayaw nilang pumasok sa Islam, subalit ayaw naman nila makipagdigmaan. Hindi sila muharib, hindi nila dinidigma yung Islam. Subalit ayaw nilang pumasok sa Islam. Sabi ng Allah, kung merong mangyayari, wa in ahadun minal musyrikin, kung merong isa man niya Muhammad na kabilang sa mga musyrik, istajaraka, lumapit sa Madina, no, nanirahan sa paligid ninyo, istajaraka, ibig sabihin istajaraka, dumikit sa inyong mga tahanan. From word jar, kapitbahay. Ano sabi ng Allah? Fa'ajirhu. Hayaan nyo siyang lumapit. Hayaan nyo siyang manirahan sa inyong paligid. Bakit? Hatta yasma'a kalam Allah.
hanggang sa kanyang madinig ang salita ng Allah. Okay, tinawag ng Allah yung Quran na kalam Allah. Wadih? Okay. Al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yung Quran, sabi ng author, ito ay munazzal. Ibig sabihin ng munazzal, ipinahayag. Sa literally meaning, ibig sabihin talaga ng munazzal, ipinababa. Pag sinabing ipinababa, saang magmumulang lugar sa Fara pag sinabing bumaba? Saan siya nagmula? Saan nagmula yung bumaba? Yes. Sa taas. Okay, saan dadating? Saan dadating? Nagmula sa taas, saan dadating? Sa baba. Okay. Yan yung nazala, yanzilu. Nazzala, yunazzilu. Tanazzala, yatanazzalu. Kaya malapit na yung Ramadan, Ashrul Awakhir, Lailatul Qadr. Tanazzalul malaikatu. Okay, pag sinabing munazzal, yung Quran munazzal, ipinahayag, ipinanaog, ipinababa mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. No? Mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala patungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Sa suratu Syu'ara, no? Sabi ng Allah, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. No? Ya Muhammad, itong banal na Quran na itinuturo mo sa mga tao, ipinapangaral mo sa mga tao, ito ay mula sa Allah na ipinahayag ni Jibril. Nazala bihi ar-ruhul amin. Ipinahayag ng ruh, ang ruh na tinutukoy doon si Jibril. Si Jibril, al-amin, ang mapagkakatiwalaan. Ala qalbika, kanyang ipinanaog, ipinahayag sa iyong puso, nang sa gayon, ikaw ay mapabilang sa mga tagapagbabala, mga sugot propeta. Bilisanin arabiyyin mubin. No? Sa pamamagitan ng wikang Arabic. Okay. Al-mu'jizu bilafdhihi. Ibig sabihin nito, al-mu'jiz, ito yung word na mu'jiza, yung himala, o di kaya mahimalang bagay. Pag sinabing al-mu'jizu bilafdhihi, mahimala ang banal ng Quran sa kanyang mga kataga. Higit lalo na sa kanyang mga kahulugan. Kung yung Quran, mahimala siya sa mga kataga niya pa lang, yung teksto, yung sa ayos ng Allah, ng teksto ng banal na Quran, mahimala, paano pa kaya yung meaning, yung kahulugan na napapaloob doon? Diba? Naunawaan nyo? Yung Quran, kung titingnan mo yung pagkakaayos ng mga ayat, yung pagkakasunod-sunod ng mga ayat, hindi pa yung hindi pa yung kahulugan na. Sa balaga, hindi ko maalala yung tawag dito kabilang sa makatang pangusap, makatang salita sa Arabic, kapag yung pangungusap mo magkakatugma ng dami ng letra, magkakatugma ng dami ng salita, kalima, tapos magkakatugma ng unahan, magkakatugma ng dulo. Naintindihan nyo? May mga ayat na ganito. May mga ayat na ganito sa banal na Quran. Pareha yung simula, magkatugma yung simula, pangalawang ayat, ganun din yung simula niya, pero magkaiba ng meaning. And then, yung dulo paminsanan, pareha ng salita, pero magkaiba ng meaning. For example, para maunawaan nyo, pareha ng letra lang. Sa letra lang tayo para makarelate kayo. Kasi iba dito, kabisado nyo. Tingnan nyo yung suratu Al-Ikhlas. Lahat ng dulo ng suratul Ikhlas, anong dulo niya? Anong letra? Lahat yung kabisado yung suratul Ikhlas.
Ano yung bawat dulo, letra na dulo ng Suratul Ikhlas? Harf? Anong letra yazli? Suratul Ikhlas, kabisado mo, no? Yung bawat dulo niya, anong letra makikita natin doon? Dal, sabi ni Yusra. Okay, very good, dal. Ito, nakakapagtaka to kung ano nyo. Mahirap bumuo ng pangungusap na yung meaning mo, meron kang ipinapahiwatig na topic. Meron kang itinuturong paksa sa kausap mo. And then yung pagkakasaayos ng word na ginagamit mo, pare-parehan ng dulo. 'Di ba? Kabilang yan sa pamamaraan ng pagtutulak ay sa Tagalog, sa English. Pare-parehan ng tono. Mahirap mag-compose niyan. Yung gumagawa ng tula, pinag-iisipan niya ng ilang araw, ilang buwan, ilang taon siguro pa. No? Yung Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinasabi niya ng isang bagsakan lang na umaakma yung mga dulo. Okay, mga letra pa lang yun, ha? Hindi lang mga letra. Merong sura sa Quran na mismong salita, pare-pareha, yung dulo. Suratul Nas, lahat ng Suratul Nas, dulo niya, Nas. Ha? Naintindihan nyo? Lahat ng dulo niya, Nas. Okay. Sa balaga, hindi ko maalala yung tawag dito eh. Sa Ju'ul Murassa, siguro. Hindi yan basta-basta makukompose ng normal. Kumbaga sa mga tao, ha? Kung mga tao lang yung pakukomposin natin ng ganoong pangusap, hindi yan makukompose ng normal na tao. Na hindi marami yung nabasa niya, narinig niyang mga salita, 'di ba? O, paano pa kaya kung pagdating sa salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Okay. Sa lafaz pa lang 'yun. Sa lafaz, sa teksto pa lang 'yun. Hindi niya pa dito binabanggit yung kahimalaan ng Quran sa mga maani, sa mga meaning. Mas lalo na, mahimala yung kahulugan ng Quran kung aaralin natin. Naintindihan? Okay. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Itong Quran, sabi ng mga scholar, muta'abbad siya, masasamba mo ang Allah, makakagawa ka ng ibada sa pagbabasa mo lang ng Quran. Alam natin yung ibada, pagsamba sa Allah. Yung pagdalit mo ng ayat, hindi lang ayat, yung kalima lang na mula sa Quran, binabasa mo siya, dinadalit mo siya, sinasambit mo siya, nakakabuo ka ng ibada, nakakagawa ka ng ibada. Alam natin yung ibada, sala, dhikr, jihad, birrul walidain, hajj, saum, di ba? Sa pagbasa mo ng Suratul Ikhlas, yung pagdalit lang ng dila mo doon, ibada yon. Na hindi ito mangyayari sa ibang pagbabasa. Halimbawa, binasa ko yung Sahihul Bukhari. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yung pagbabasa ko, yung paglabas ng mga letra sa dila ko, hindi na ibada. Ang ibada lang doon yung talabul ilm, yung ginagawa ko. Yung seeking knowledge, no? Yung pag-aaral. Pero yung ganoon na, yung binabasa mo na yung aklat, binabasa mo yung ajurumiyya, binabasa mo yung kitabul fiqh. Yung pagsambit mo ng mga letra na napapaloob doon sa binabasa mo, hindi yun ibada. Yung Quran, ibada na ngayon nangyayari. Halimbawa, murit kayo sa Turel, seeking knowledge na yon. At the same time, kada bigkas mo pa ng letra mula sa Quran, ibada yon. Naintindihan? Yun ang sinasabi ditong al-muta'abbadu bitilawatihi. Sa pagdalit nito ay ibada. Al-manqulu bitawatur. Okay, ito medyo malalim to. Pilitin kong ipaunawa sa inyo tong tawatur na tinatawag. Yung mga evidence natin, alam natin yan, Quran pati Sunnah. Ito yung main evidence natin, main reference.
Yung mga ayat, pati Quran, hadith. Sa hadith, di ba, naririnig natin yung da'if, mawdu', yung hasan, yung sahih. Ito yung familiar sa atin, yung sahih. No? Authentic na hadith. Okay. Yung mga yan, nagiging authentic, nagiging weak, nagiging strong, nagiging good yung hadith dahil dito sa tawatur na tinatawag. Yung kabaligtaran nito, ahad, no? Pag sinabing tawatur, ito yung naalala ko lang kasi hindi ko na-review to. Sa mustalahul hadith to inaaral. Pag sinabing tawatur, ito yung isang ulat, isang narration, isang ulat na ang nag-ulat ay umabot sa bilang ng tawatur. Yung narrator, yung rawi, yung nagkukwento ng isang ulat, umabot sila sa dami ng tawatur. Okay, mga ulama, naglagay sila ng limit ng bilang ng tawatur. Sabi nila, umabot sa 10. Ito yung naalala ko. Actually, khilaf to. No? Umabot sa 10 yung narrator. Halimbawa, itong kwento na to, halimbawa, magiging tawatur kung yung mag-uulat sa mga tao, umabot sa 10 reporter. Pag umabot sila sa 10 reporter, yung kwento nila, na pare-pareha sila, dalawa pa kasi ito tawatur lafdan, tawatur ma'nan. Magkakatugma yung ulat nila, yung 10 reporter, 10 narrator, no? Tawag doon tawatur. Malakas yung ulat nila. Naintindihan? Okay. And then, sabi nila, pag nabawasan yun, sabi ng mga ulama sa hadith, kasi sa hadith nga ito inaaral, pag nabawasan yung 10 reporter, halimbawa, naging 9 lang sila. Naging 9, naging 8, naging 6, no, pababa. No, mas lalo na pag naging isa lang yung narrator. No? Magiging ahad. Magiging ahad. Kabaligtaran yun ng tawatur. No? Okay, malawak yung pagtalakay dyan. Ibig sabihin nito, para maunawaan nyo ng magaan, yung Quran Al-Karim, bawat surah, hindi lang bawat surah, bawat ayah, bawat talata, ang nag-ulat niyan, na umabot sa atin yung ulat nila, ay napakaraming bilang ng tao. Napakaraming bilang ng mga tao. Kasi ganito yan, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinahayag sa kanya yung di ba, Quran ni Jibril. Tatalakayin din natin to. Pinapaunawa ko lang sa inyong tawatur. Ngayon, yung ayat na itinuro ng Jibril, i-convey, ipapahayag ngayon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba. Isang sahaba lang ba makakarinig ng ayat? Imagine nyo, binasa ng Rasulullah, halimbawa, yung isang ayat sa minbar, sa Salatul Jumu'ah, halimbawa. Doon niya binasa yung bagong ayat na bumaba. Ilan yung nakarinig? Hindi lang 10. No? Okay, bawat isa doon, bawat isang sahaba na nakarinig na yun, pupunta sila sa kanilang pamayanan, pamilya, kapitbahay, i-convey naman nila yung ayat na narinig nila. Ayun, palakas ng palakas yung ayat. Yung, yung pagkakaulat ng isang talata. Okay, lahat ng Quran, lahat ng ayat, dumaan sa ganyang process. Dumaan sa ganyang proseso. Hindi lang isa yung nag-ulat ng ayat mula kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, bagkus napakarami nila. No? Napakaraming bilang nila. Okay, mag-step tayo. Al-maktubu fil masahif. Ngayon, sabi ng author, ang Quran na tinatawag, ito ngayon yung nakasulat sa mga masahif. Halimbawa, ito, mushaf. Dito mushaf, itong hawak ko, kitab to. Halimbawa, ito, mushaf. Yung makikita nating nakasulat dyan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yung nakasulat dyan, yun yung Quran na tinatawag. Yun yung Quran na tinatawag.
nakasulat sa mushaf. Di ba, na-correct ko na kayo dito dati? Ang tamang term, nasasabihin nyo, Sister, pahiram ako ng mushaf. Bro, may mushaf ka ba? Sasabihin ng teacher sa estudyante niya, oh mga anak, dalihin nyo ang mga mushaf nyo bukas. Okay, huwag niyong sasabihin na, Sister, may Quran ka? Dala mo yung Quran mo? O, pakipulot yung Quran. Mga anak, dalihin niyo yung Quran nyo bukas. Coveran mo yung Quran mo. Bakit? Ang Quran yung nakasulat doon sa mushaf. Ang Quran yung wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yung hawak-hawak mong papel, karton, no? May iba't ibang kulay, nakasulat sa magandang tinta, nakaprint sa magandang papel, tawag doon mushaf. Maintindihan? Naunawaan yung kaibahan ng mushaf pati Quran? Yung Quran, yun yung maktub fil masahif. Nakasulat sa mga masahif, mga mushaf. Okay. Na nagsisimula, ito yung Quran. Kailangan, ganito yung Quran nyo. I mean, ganito yung kopya nyo ng Quran. Al-mabdu'u bil-Fatiha. Ganun ba yung pagkakasabi? Min awali surat al-Fatiha. Yung mushaf na kinasusulatan ng Quran, no? Nagsisimula sa suratul Fatiha, nagwawakas sa suratul Nas. Ito yung Quran na tinatawag. Ngayon, kung yung mushaf mo nagsimula sa suratul Tauba, nagwakas sa suratul Falaq, hindi yun yung Quran na ginagamit ngayon ng mga Muslim, pati sa mga nangauna pa. No? Sa atin, min awali surat al-Fatiha, mula sa surah al-Fatiha, magwawakas sa suratul Nas. Naintindihan? Yung Quran na tinatawag. Ngayon, pag tinanong ka ngayon, yan yung sagot. Hindi siya basta-basta may translate ng anumang wika, anumang dialekto. 'Di ba? Hindi rin sapat na sabihin mo ang Quran ay salita ng Allah. Mali. Kasi yung Taurah, salita rin ng Allah. Yung Injil, salita rin ng Allah. Yung Zabur, salita rin ng Allah. Nung kausapin ng Allah si Iblis, salita rin ng Allah yung sinasabi niya. No? Hindi rin sapat na ipinahayag ni Jibril. Yung Taurah, ipinahayag din ni Jibril yun. Yung Injil. No? Yung mga ibang aklat. Okay. Kailangan, itong tinalakay natin ngayon. Ang Quran ay salita ng Allah na ipinahayag kay Propeta Muhammad, ang mahimala sa kanyang mga kataga, pagsamba ang pagdalit dito, umabot sa atin sa pamamagitan ng napakaraming pag-uulat, al-maktubu fil masahif. Ito ngayon ang mga nakasulat sa mushaf na nagsisimula sa suratul Nas at nagsisimula sa suratul Fatiha at nagwawakas sa suratul An-Nas. Okay. O, dito na natin tapusin. Medyo mahaba kasi ito eh. Mal farq bainal Qur'ani wal hadithil Qudsi? Familiar kayo sa hadithul Qudsi? Alam niyo yung hadithul Qudsi na tinatawag? Narinig niyo na? Nabasa niyo na? Pag sinabing hadithul Qudsi, isang uri to ng hadith. Isang uri siya ng hadith, pero mas mataas pa sa hadith. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi dahil ang dahilan bakit mas mataas pa to sa hadithun nabawi, hadith ni Propeta Muhammad, dahil sa yung kahulugan niya na nabuo doon sa hadithul Qudsi mula sa Allah. No? Okay. Mal farq bainal Quran? Ano ang kaibahan ng Quran, yung mga ayat sa Quran at yung mga hadithul Qudsi na tinatawag? Isang tawag sa hadithul Qudsi, sabi ni Sheikh Uthaymin, hadithul Rabbani. Isa pa, hadithul Ilahi. Okay. Una, magbabanggit siya dito ng dami. Siyam na differences. Kaibahan ng ayat pati hadithul Qudsi. Isa-maris na lang natin. Una, ang Quran waqa'at tahaddiyu bihi wal i'jaz. Nagkaroon sa banal na Quran ng paghahamon ng Allah subhanahu wa ta'ala
sa kanyang mga nilalang na lumikha ng Quran. Kasi di ba nga, ayaw nilang maniwala, yung mga disbelievers sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ayaw nilang maniwala na yung Quran min Allah, ay mula sa Allah. Napakarami nilang sinabi. Sinasabi nila sa Suratul Furqan, ganito yung pagkakakwento. Iktatabahu wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila. Sinabi ng mga kafir, sabi ng Allah, yung Quran ay asatirul awwalin. Mga salita yan ng mga nangaunang tao. No, minanayan ni Muhammad mula sa mga nauna. No, nakatagong mga salita. Iktatabaha, ipinasulat niya yan. Kasi si Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi marunong magsulat. Ipinasulat niya, fa'aanahu alayhi qawmun akharun. At siya ay tinulungan ng ibang pamayanan. Ang tinutukoy nila ditong pamayanan, mga syaitan. No? Tinulungan daw si Muhammad ng mga syaitan, mga jin, na mabuo yung Quran. Faqad ja'u dhulma wa zura. Sabi nung Allah, katiyakan ang kanilang sinasabi ay lahat kamalian, lahat kasinungalingan, zur, kadhib. Okay. Yung Quran, dahil sa ayaw nilang maniwala na yung Quran ay mula sa Allah, hinamon sila ngayon ng Allah. O sige nga, kung hindi yan galing sa Allah, lumikha nga kayo ng katulad ng Quran. Unang hamon ng Allah, gumawa sila ng kwento na katulad ng mga kwento sa Quran. Am yaqulu naftara qul fa'tu bihadithin mithlihi in kanu sadiqin. No, ganun ata sa Suratul Tur. Sinasabi ba nila na ang Quran ay inimbento ni Muhammad, ginawa ni Muhammad, katang isip niya lang? Sige nga, sabi ng Allah, lumikha nga sila ng kwento na katulad ng kwento ng Quran. Kahit yung pinakamaikling kwento na sa banal na Quran, likhain nila, sabi ng Allah. Okay. Hindi nila kinaya. Walang kumaya. That time, nandoon yung mga pinakamakata na Arabo sa Makkah. Sa Makkah, mayroong parang palengke doon, yung Suq Ukadh. Yearly, meron silang mga patimpalak, mga musabaka, competition ng shi'r, ng mga tula. Kasi makakata yung mga Arabo Magaling sila mag-compose ng tula. Yung nananalong tula, sinasabit sa Kaaba. No? Ibig sabihin, makakata sila ng mga tao, magagaling sila magsalita. Ngayon, oo nga na makata sila, mas makata naman ang Quran. No? Hindi sila nakalikha ng isang kwento lang na tumutulad sa isang kwento sa Quran. Pinababa ng Allah. Sa Surah Hud, ang sabi ng Allah, am yaqulu naftara, sa Surah Yunus, qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi in kuntum sadiqin. Sinasabi ba nila na inimbento ni Muhammad ang Quran? Sige nga, kung imbento to, magbigay kayo ng 10 surah. Ashri suwar, 10 surah. Okay. Hindi magawa ng mga makakatang Arab na gumawa ng 10 surah. Okay, di nila kinaya, binabaan na ng Allah, isang surah na lang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi in kuntum sadiqin. Sa Suratul Baqarah, sabi ng Allah, kung kayo ay nag-aanilangan sa aming ipinahayag sa aming alipin na si Muhammad, ang pag-aanilangan tinutukoy dito na ito ay galing sa Allah. Pero silang doubt Kung sila ay nag-aanilangan hinggil sa aming ipinahayag sa aming alipin na si Muhammad, okay, magbigay sila ng isang surah. Pag sinabing surah, kahit yung napakaikling surah sa Quran, Suratul Kautsar, wala. Hanggang sa sumuko sila. Winakasan na ng Allah. Sinabi ng Allah sa Suratul Isra, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Sabihin mo sa kanila, ya Muhammad, tinapos na ng Allah. Tinuldukan na ng Allah yung hamon niya. No? Sabihin mo sa kanila, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ. Kahit mag-ipon-ipon pa lahat ng ins, lahat ng tao, pati lahat ng mga jin,
ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, upang sila ay makalikha ng katulad ng Quran, no, magparating ng katulad ng Quran, la ya'tu bimithlihi. Hindi nila kakayanin niya Muhammad kahit magtulong-tulungan pa sila na makalikha ng Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, magtulungan pa sila, sabi ng Allah, no? Okay. Al-i'jaz sa Quran napapaloob yung mahimalang mga napakaraming bagay. Okay, sa Hadithul Qudsi, yung Hadithul Qudsi na tinatawag, walang nangyaring paghahamon at walang mahimalang napapaloob na mga kaalaman sa Hadithul Qudsi. No? Pangalawang kaibahan, annal Qur'ana manqulun bitawatur. Yung Quran al-Karim, gaya ng sinabi natin kaganina, umabot sa atin by tawatur, sa pamamagitan ng ulat na tawatur. Napakaraming nag-ulat na kung saan pag itinakwil mo, idininay mo, hindi mo pinaniwalaan yung isang sura lang, isang ayat, sabi ng mga ulama, isa pang letra. Kahit isang letra lang hindi mo pinaniwalaan sa Quran, no? Ano mangyari? Magiging kafir yung tao. Isang letra lang hindi mo paniwalaan sa Quran. 'Di ba? Yung alif, hindi mo pinaniwalaan 'yan. Yung alif hindi yan kabilang sa Quran. Ang kabilang lang sa Quran, lam mim. Yung alif hindi kabilang. O ano mangyari sa iyo? Mahatulan ka ng kufr. Kasi yung mga ayat na yan dumating tawatur. Napakaraming nagulat niyan. Tapos ikaw na isang nilalang, tataliwasin mo yung napakaraming mang-uulat. 'Di ba? Okay, yung Hadithul Qudsi, hindi lahat tawatur. Merong tawatur, yun ang mga sahih. Merong mga ahad, no? Hindi sahih, no? Ngayon, pag meron kang dininay, o di kaya hindi ka nagkaroon ka ng doubt sa mga mahihinang ulat sa Hadithul Qudsi, walang problema. Hindi ka mahatulan ng kufr. Rabi'an, pang-apat, ang Quran ay hindi mai-address maliban na lamang mula sa Allah. No? Yung Quran mula sa Allah. Hindi mula kay Propeta Muhammad. Hindi mula kay Jibril alayhi salam. Isa lang ang pinagmula ng Quran. Wala nang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini-address sa kanya yung mga ayat, yung mga lafaz, yung mga teksto, pati yung mga kahulugan. Unlike sa Hadithul Qudsi, salita siya ng Allah pero hindi naka-address mula sa Allah. Kanino naka-address? Mula kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung meaning, mula sa Allah, pero yung lafaz, yung teksto, mula sa compose ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Unlike sa Quran, yung pagkakakompose ng mga ayat mula mismo sa Allah na itinuro ng Allah kay Jibril, itinuro ni Jibril kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Anong halimbawa ng Hadithul Qudsi? Halimbawa ng Hadithul Qudsi, ito, mababanggit to ngayong Ramadan. Kullu amali bani Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ang lahat ng gawain sabi ng Allah sa Hadithul Qudsi ay pagmamay-ari ng anak ni Adam, pagmamay-ari ng tao, maliban na lamang sa pag-aayuno sapagkat yun ay akin, ako ang magagantimpala doon. Halimbawa yun ng Hadithul Qudsi. Yung nag-compose ng text nyon, si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi yun nanggaling kay Jibril, nanggaling sa Allah, yung literal na compose, literal na teksto. Pero yung meaning mula sa Allah. Intindihan? Halimbawa niya, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Sabi ng Allah sa Hadithul Qudsi, katunayan na aking ipinagbawal ang panglalamang sa aking sarili. Inaram ko sa aking sarili. Fala tadhalamu, huwag kayong maglamangan sa bawat isa. Yung ganoong teksto, yung lafaz, mula yun kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero yung idea, yung meaning na napapaloob doon, aral yun ng Allah kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Intindihan? Okay, pang ilan na? Masusundan nyo ba? Sa Farah, ikailan na?
Ikalima na. Yung Quran, bawal, okay, ito napakahalaga nito. Lalo na kayo na magtuturo ng Islam. Haram na basahin yung Quran ng direct in meaning. Huwag mo sasabihin na ganito. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, ang lahat ng papuri ay natatanging sa Allah lamang, ang Panginoon ng alamin. Hindi mo yun pwede sabihin. Anong sasabihin mo? Sabi ng Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yun ang sinabi niya. Hindi niya sinabi yung ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang. Ang nagsabi yun yung translator. Naintindihan? Naalala ko nung nasa seminar. Tinanong kami nung nagse-seminar. Ano ba ibig sabihin ng translation? Sabi nung isa sa amin, the translation is composed of translator. Hindi kaya, hindi ko maalala yung eksaktong pagkakasabi niya. Tama siya doon. Yung translation, salita yun ng translator. Hindi salita nung tinatranslate niya. Tama? Yung Quran, pag sinabi mo na ang lahat ng papuri ay natatanging sa Allah lamang, hindi yun yung Quran. Hindi yun yung sinabi ng Allah. Ang sinabi niya yung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Halimbawa, huwag mo sasabihin na ang sabi ng Allah, sabihin mo ya Muhammad, ang Allah ay nag-iisa. Hindi yun yung Quran. Ano yung Quran? Qul huwallahu ahad yung Quran. Okay, mga ulama, sabi nila, bawal siyang sabihin ng riwayatan wa ma'nan. Bawal mo siyang sabihin ng ma'nan. Meaning kagad sasabihin mo. Ngayon, napakadaming nag-lecture, nagwawasyat paminsan, sasabihin niya yung ayat ng direct in Tagalog. Mali yun. Kailangan niyang mabanggit yung ayat. Kung nais niyang sabihin yung direct translation, huwag niyang sasabihin na sinabi ng Allah. Ang sasabihin niya, ayon sa sinabi ng Allah. Ayon sa kahulugan ng sinabi ng Allah. Ayon sa salin ng sinabi ng Allah. Okay, Tagalog mo na. Marano mo na, i-English mo na. Napapansin niyo sa ibang lecturer? Pag nagdalil, Tagalog kagad ng ayat, okay, mali yun. Okay, sa Hadithul Qudsi, pwede siyang sabihin. Nasabi ng Allah sa Hadithul Qudsi, tunay na aking ipinagbawal ang panglalamang sa aking sarili, huwag kayong maglamangan. Okay yun. Kasi yun din mismo yung iniharamtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Yun din siya. Kasi nga, hindi yung sinabi ng Allah na tunay. Ang nagsabi yun si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung hadith, pwede mo ring sabihin na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga gawain ay nakabatay sa mga layunin. Pwede yun. Pwede mo nang hindi siya iriwayan ng Arabic. Pwedeng meaning na. Pagdating sa ayat, bawal meaning kagad. Kailangan riwayatan wa ma'na. Yung Arabic niya and then meaning. Kaya yung mga yung mga mushaf na direct sa Tagalog, direct sa English. Meron kayong hindi yung the Noble Quran, iba yung pagkaka-English niya. Dinistribute to dati sa napakaraming masjid. Yung mushaf na yun, siya, English kagad, wala siyang Arabic. Yung ganoong mga ipinapamigay, ipiniprint, hindi yun mushaf. Hindi yun matatawag na mushaf. No? Naintindihan? Translation yun ng mushaf. Di ba? Meron pa ngayong Tagalog Tagalog lang, walang Arabic. Okay, mga ganoon, hindi yun matatawag na mushaf. Kaya kung hahawakan mo yun na wala kang wudu, pwede. Yung mga ganoong nakasalin na walang Arabic. Okay? Ika-6, yung Quran, nakasulat to sa special na calligraphy. Special na, hindi calligraphy. Special na rasam. Pag sinabing rasam, yung pamamaraan ng mga pagkakasulat ng letra.
Unlike sa Hadithul Qudsi, yung Hadithul Qudsi, nakasulat siya sa normal na Arabic. Yung Quran, hindi siya nakasulat sa normal na rasam ng Arabic. Okay, para maunawaan nyo to, yung word na Rahman, kung susulat mo yung word na Rahman, ra na fatha, ha na sukun, mim na fatha, and then isusulat mo yung mim, may alif mad. Tama? Yung mahabang mim. And then nun, Rahman. Sa Quran, hindi ganyan ang pagkakasulat ng Rahman. Makikita nyo, lahat ng Rahman sa Quran, nakasulat siya ng ganito. Ra na fatha, ha na sukun, mim na fatha, and then after ng mim na fatha, mayroong alif sa gira. Hindi siya mad na mahabang alif. Makikita nyo doon, alif na maliit, and then nun. Tawag doon, Rasam al-Uthmani. Nung isinulat nung Uthman bin Affan, yung mushaf, isinulat niya yung Quran ng ganun. Okay, yung Quran lang ganyan isulat. Yung hindi Quran, gaya ng Hadithul Qudsi, pati lahat ng mga Arabic text, isinusulat siya ng normal na pamamaraan ng pagsulat. Okay. Ikapito, sorry. Anal Quran tusammal jumlata minhu aya. Sa Quran, yung bawat sentence doon ay tinatawag na aya, verse, talata sa Tagalog. Sa Hadithul Qudsi, hindi ganun. Yung Hadithul Qudsi, bawat sentence sa Hadithul Qudsi, hindi ayat kung tawagin. Ganoon din, yung mga nabuong pangungusap sa Quran ay tinatawag na surah, kabanata, chapter. Diba? Suratul Falaq, Suratul Kautsar. Yung mga mga pangungusap, binuong mga ayat, tawag doon, surah. Okay, sa Hadithul Qudsi, walang surah. Walang surah na ganito, ganyan. Tama? Sa Quran, Suratul Taubah, Suratul Anfal, Suratul Baqarah, Suratul Nisa. Naintindihan? Okay. And then, 8, ang Quran, pagbabasahin natin yung Quran, kailangan natin mag-isti'ada. Sabihin yung A'udhu billahi minasyaitanir rajim. And then yung basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sa Hadithul Qudsi, hindi yan require, hindi yan kailangan. Pwede mong basahin yung Hadithul Qudsi ng direct doon sa simula niya. Okay, panghuli, dito na natin tapusin. Anal Qur'ana muta'abbadun bitilawatihi. Ito yung binanggit natin kaganina. Yung Quran, pag binabasa mo siya, ibadah. Each letter, 1 hasana. No? Each hasana, good reward. Pag sinabing hasana, namumultiple ng 10 times. Bawat letra yon. Ibig sabihin, bawat letra na babasa mo sa Quran, bawat isang letra doon, equivalent niya 10 good reward from Almighty Allah. Okay, pagdating sa Hadithul Qudsi, hindi ganun. Walang na-mention na reward na each letter ay mayroong ganito, ganyan ang reward. Walang ganong na-mention. So natatangi yung karangalan ng banal na Quran kaysa sa karangalan ng Hadithul Qudsi. Yung Hadithul Qudsi, marangal din yun. Kung ikukumpara siya sa Hadithul Nabawi, Hadithul Sharif, no? Okay. So, yan lang. Dagdag pa natin dito natin tapusin. Yung Quran, siya lang yung pwede mong basahin sa sala. Yung Hadithul Qudsi, hindi mo pwedeng basahin sa sala. Naintindihan? Halimbawa, hindi mo kabisado yung Suratul Fatiha, ang binasa mo, Hadithul Qudsi. Hindi yun counted. Hindi yun may tuturing na kiraah. Sa sala, kailangan natin basahin mga ayat sa banal na Quran. Okay, hanggang dito na lang. Sino may tanong sa inyo bago tayo mag-dismiss? Sino may tanong? Okay. Hmm.